Good morning po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ngayon, ito pong issue ng disinformation. Kung sino nga po ba talaga nagpapakalat nito. So yan po. Pero bago po tayo magpatuloy, ay hilingin ko po ang inyong subscription sa ating YouTube channel, Manny TV Komentaryo. At paki-like na lamang po, paki-share na rin po, at pakipindot na rin yung notification bell para tuloy-tuloy po ang updated kayo sa ating mga bagong video. At katulad nga po ng ating issue pag-usapan ngayon, ay ito pong issue ng disinformation. Kung sino nga po ba talaga nagpapakalat nito, lalo na dyan sa social media. Pero sang-ayon po sa ating nalalaman at alam natin lahat na ang disinformation magmula na noong nag-umpisa yung kampanya sa eleksyon ay lumalabas po yan at alam ng lahat yan kung kaninong grupo talaga ang nagpapakalat nito. Una ay ito pong kampo ni Leni Robredo. Yan po ang unang nagpapakalat ng mga disinformation campaign. Siyempre, itong namang mga makakaliwa, sila yung mga grupo na yan na nagkakaisang magbato ng mga disinformation campaign laban po sa taong bayan para iligaw yung mga dapat sasabihin. At ikatlo po, ito pong mainstream media na hindi po nagsasabi ng katotohanan, kundi nagiging bias tungkol po sa pag-report. So yan po yung nangyayari dyan. Alam niyo naman, dating sa politika, ang mga tao, kanya-kanyang galawan yan, lalo na sa bawat partido. Subalit, kahit natapos na po yung eleksyon, ay nariyan pa rin po yung disinformation. Sapagkat bakit? Hindi po matanggap sa kabilang kampo ang ika nga pagkatalo sa eleksyon hanggang ngayon. Pero ang ilan dyan sa mga opposition ay nag-concede na po matagal na. Pagkatapos mismo, ilang araw pagkatapos ng eleksyon, ay nag-concede na kaagad katulad nila ni Manila Mayor Isko Moreno, Manny Pacquiao, Ping Lacson. Pero itong group ni Leni Robredo, hindi po ganap na nag-concede ito. At kundi bagkos ay ituloy daw po yung kanilang mga laban. Yan po yung mga issue dyan. At ngayon, ay itong namang mga kakampo nila ay siyempre, kung ano yung sinasabi ng kanilang leaders, mga leaders na nariyan, siyempre susunod po yun. Kaya nagiging patuloy pa rin po yung bangayan dyan sa larangan ng politika kahit tapos na po yung eleksyon. Dapat po ay mag-move on na. Pero hindi kabaliktaran po nangyayari. Tapos na yung eleksyon. Ang dami pang mga ibinabato ng mga issue laban po sa nananalong kandidato na si President-elect Bongbong Marcos. Yun po yung dahilan na kami naman sa aming mga side, sa mga vloggers, kami ay sumasagot lamang doon sa mga issue na taliwas sa katotohanan na itinutuwid namin yung mga issue na hindi dapat sasabihin sapagkat mali. Yung mga disinformation ngayon, ano ba yung mga disinformation ngayon? Di ba maraming nababasa natin? Kasi ganito, anong mga
disinformation na ipinakakalat. Kaya naman itong mga issue ngayon, lalo na dyan sa karamihan ngayon sa ating mga mainstream media, ay hindi po sila nagsasabi ng tuwiran doon po sa taong bayan sa kanilang pagbabalita. Kaya karamihan sa tao ngayon, lalo na sa mga supporter ng Pinklawan, ay nalilito sapagkat wala pong guidelines na ibinigay sa kanila ng kanilang mga leader kung ano po ba yung dapat gawin, kung mag-concede na ba o hindi pa. Ipatuloy nga daw nila ang laban eh. So dyan po mga kababayan ay ang nagpapakalat po talaga ng mga disinformation na ito. Wala na pong iba, yung mga anti-Marcos, yung mga makakaliwang grupo, at siyempre, yung identified natin na kampo ni Leni Robredo. O, bagamat wala siya rito, pero naroon pa rin yung mga pagbabato na hindi karapat-dapat doon po sa nanalong kandidato. Itong tulad nitong si Tony Velasquez, dating dyan sa ABS-CBN, ito po ay nadihado sa panahon. Yung taong ito. Nagsabi pa, nagbanta na hindi daw po i-cover ng mainstream media ang suna ni BBM. O, mantakin mo yan. Ano kung hindi ninyo i-cover? Hindi po problema sa amin yun. Kaming mga vloggers ang magko-cover niyan. At napakarami namin. Kaya namin i-cover yan kahit wala kayo. Hindi kayo kawalan. Hindi kayo nag-cover dyan sa administrasyon ni BBM na susunod. Yung banta ninyo na hindi nila i-cover ng mainstream media, hindi problema yun. Kami po ang magko-cover niyan. Kami mga vloggers. Sapagkat hindi po namin kayo kailangan. Yung mga taong media na hindi naman talaga tumutulong, kundi ang gawain lang ay pagsira sa gobyerno, walang pakinabang ang gobyerno sa inyo, hindi problema yun. Kaya ang vloggers ang gagawa niyan. Maraming mga issue ngayon na lumalabas na kung sino nga ba talaga nagpapakalat ng disinformation campaign. Kami po mga grupo ng mga vloggers, hindi po kami nagpapakalat niyan. Kami sumasagot lang sa mga issue ayon po sa sinasabi ko kanina. Ang nagpapakalat niyan, yung mga hindi marunong tumanggap ng pagkatalo sa eleksyon. Yun po yung totoo dyan. Pansinin ninyo. Ngayon, ay di ba marami ng mga issue na lumalabas ngayon ay hindi pa nga nakaupo si Marcos. Ibinabanatan nyo na kagad. At maraming propaganda dyan na ganito ganyan. At mayroon pang sinasabi dyan na people power daw si Marcos uli. Paano ninyo i-people power yung bagong Pangulo? Ihalal ng 31 o 32 million Pilipino yan. Paano ninyo i-impeach? Mayroon pang banta dyan na i-impeach daw.
Paano may impeach yan? Ha? At paano ninyo titirahin dyan sa people power? Mas marami pa ang supporters ni Marcos kaysa inyo. Mabuti kung makaabot kayo ng 35,000 dyan sa EDSA. Ha? Yung 31 million pag naglabasan lahat yan, saan kayo pupulutin? Baka magtatago kayo sa kanal para kayong mga daga na magsiksikan sa kanal. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Kaya yung mga disinformation na yan, ay, ako sa inyo, dapat itigil na ninyo yan. At nakisama kayo sa gobyerno na bago. Ito, ay yung sinasabing sa EDSA, babalikan natin yung sinasabing people power sa EDSA. Saan kayo kukuha ng suporta? Paano kung tapatan kayo kaagad ng supporters ni Marcos? Ito pang isa, yung sinasabing people power, yung sinasabing people power at saka yung ayun na nga, people power. Alam mo yung EDSA, hindi na mangyayari uli yun. Hindi na bubu ang mga Pilipino. Yung EDSA noong 1986, hindi na po mangyayari yun. Itaga din doon sa bato kung mangyayari pa yun. Wala na kayong maluluko sa taong bayan. Mulat na ang tao sa inyong mga kalukuhan. Huwag nyo ipagmamalaki yung rally na yan, yung EDSA na yan. Never na mangyari pa yung EDSA. Tatandaan ninyo yan. Kaya yung mga disinformation ninyo, hindi na po paniniwalaan yan. Yung pagbabanta na hindi i-cover ng ang Marcos administration sa mainstream media, hindi totoo yan. Kasi alam mo, ang mainstream media ay nangailangan din sila ng alin? Reporting. Hindi na kayo mag-cover. O di naman, hindi kayo mag-cover. Doon lang kayo humingi ng impormasyon sa mga vloggers. Baliktaran yata mangyayari. Parang hindi tama, di ba? Hindi totoo yung bantaan ni Tony Velasquez na hindi sila mag-cover. At saka, hindi kawalan ng Marcos administration yung hindi ninyo pag-cover. Lalo na ngayon, na itong mga vloggers bibigyan ng accreditation na pwede na silang mag-cover sa Pangulo sa susunod na administrasyon. Bibigyan na sila ng bibigyan na sila ng authority sa pagpasok ng administrasyon ni Marcos. Sasabihin niyo naman, mga trolls, itong mga vloggers, ito yung nagbibigay ng disinformation. Mali yun. Hindi tama yun. Hindi totoo yun. Kasi kayong mga mainstream media o traditional media ay galit kayo sa mga vloggers. Bakit? Nauunahan kayo lagi na hindi na kayo magkakapira kasi nga nauunahan kayo lagi bago pa ninyo sasabihin na totoo, tapos taliwas pa, bias, nandun na yung diretso na yung vloggers nag-report. Kaya kayo galit sa mga vlogger. Pinagbibintangan ninyo mga vloggers ng mga trolls. Hindi po. Ang katunayan nga dyan, ito, sasabihin ko sa inyo, itong
mga vlogger sa panahon ng kampanya ni BBM ay isa yan na sandata ni BBM sa kanyang kampanya noon. Sapagkat wala ngang mainstream media na nagko-cover. Ang lahat na nagko-cover noon puro vlogger. Yan po yung isa sa nagpapanalo ni Marcos sa eleksyon. Sapagkat sa napakadaming vloggers na sumusuporta kay Marcos, abot-abot yan hanggang sa luklukan ng Palaka ang mga reports ng mga vlogger. Ay hindi katulad sa inyo na maghintay muna kayo na magkapira bago kayo mag-report. Sipin ninyo yan. Ay itong nangyayari ngayon, magtatanong kayo kung bakit wala ng eleksyon at ba't nandito pa rin kami, mga vlogger. Aba, hindi po. Katapusan sa eleksyon lamang yan. Nandito kami hanggang kailangan naming magserbisyo sa isang gobyerno. Tulad ngayon sa bagong administrasyon na darating. Naariyan po kami nakaantabay para ingatan yung bagong gobyerno. Yan po yung totoo dyan. Hindi po dahil sa eleksyon kaya kami ay narito. Kahit wala ng eleksyon, nandito kami. Upang i-correct yung mga sinasabi ng mainstream media na bias. Yan po yung mangyayari dyan. Kaya hindi po kami nagtataka na ang ganitong uri ng karakter ng mainstream media ngayon ay masama ang loob nila sa mga vlogger. Alam na po namin yan. Basta kami, i-report namin ang maaabot namin at makakaya. Ito nga ngayon, na sinasabi ko na itong mga vloggers ay papayagan ng susunod na administrasyon na mag-cover sa ating Pangulo at hindi lamang sa ating Pangulo, sa lahat ng kalakaran sa ating bansa. Ito nga po yung nangyayari dyan. Kaya tungkol dyan sa sinasabi na coverage ngayong bagong sumusunod na administrasyon, susunod na administrasyon, ay napakaganda po niyan. Pero ganun pa man, ngayon pa lamang ay sinasabihan na, pinaparatangan na ng disinformation ang mga vloggers. Ito nga po, babasahin ko po sa inyo, ito pong issue rito ng sinasabi, dito po sa News 5. Ayan po, papakita ko po sa inyo. Basahin ko na lamang po. Para makaiwas ang publiko sa misinformation at misrepresentation, hinimok ng UP Political Science Department ang publiko na kumonsulta sa official roster, regular faculty members, professor emeriti, at professorial senior lecturers ng departamento na matatagpuan sa kanilang official website. Ay po yung sinasabi na magkonsulta daw po para makaiwas na po sa misinformation and misrepresentation, ay kumonsulta daw po sa UP Political Science Department ang publiko. Doon po pupunta. Yung kanilang official roster, regular faculty members, professor emeriti. Yun po yung sinasabi nila. Babasahin ko po sa inyo.
Official and active faculty members of the UP Department of Political Science are regularly requested to speak in public for or provide opinions on matters of public interest. To avoid any misinformation or misrepresentation, kindly refer to the official roster of the regular faculty members, professor emeriti, and professorial senior lecturers of the UP Department of Regular Science found on our website. Yun po yung sinasabi nila. Para daw po makaiwas sa misinformation and misrepresentation. Ngayon, sasabihin naman ng mga taga-kabila na itong mga vloggers ay mga trolls at ito yung nagpapakalat ng mga disinformation at disinformation campaign. Yan po yung sinasabi. Gusto sasabihin nila. Sino ba talagang tunay na nagbibigay ng misinformation? Di ba yung mga mainstream media na bias? Di ba? Dapat silang kumonsulta dito sa UP. Kaming mga vloggers ay actual na video na kinocover namin. Ayun po yung aming ipinapaparating doon po sa taong bayan. Oo nga, tapos nga kayo ng journalism. Pero tingnan niyo naman ang ginagawa ninyo. Kabaliktaran. Imbes na magsasabi kayo ng katotohanan, pinabaliktad ninyo. Bias kayo. Yan yun po eh. Yan ang nangyayari sa inyo eh. Kaya kayo, mga mainstream media, lalo na sa GMA7, nawawalan kayo ng suporta sa taong bayan dahil dyan sa inyong ginagawa na sobra kayong bias. Ay katulad nung nangyari ni Jessica Soho, yung mukha ni BBM at saka ni Inday Sara, inapakan niya doon sa kanyang graphics program. Kapuso mo Jessica Soho. Fair ba yun na practice sa pagre-report ninyo? Unfair yun. Bias yun. Sinasabi ninyo na wala kayong kinikilingan at wala kayong pinoprotektahan. Kayo rin tinamaan sa inyong mga sinasabi. Kayo, kamo, ang may tunay na kinikilingan at may pinoprotektahan. Kasi bias kayo. Yan po yun. Yan po yun mga kababayan. At wag po kayong magagalit sa akin. Binibigyan ko lang ng komentary. Itong inyong mga asta na hindi po katanggap-tanggap sa taong bayan na mga nakakaintindi. Yan po yun. Tingnan natin ito. Ito pong sinasabi, dito pa rin po sa News 5. Plano ng susunod na administrasyon na buksan sa vloggers ang pag-cover sa event ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. Nagpaalaala naman ang isang eksperto sa pagkakaiba ng mga balitang nakukuha sa vlog at traditional media. Ayun, yung sinasabi, mga kababayan. So, bubuksan itong papasok na administrasyon ni Marcos na ang mga vloggers ay papayagang mag-cover. Pero nagpaalala naman ang isang eksperto, ang sabi dito, sa pagkakaiba ng mga balitang nakukuha sa vlog
at traditional media. Ang nagkakaiba dyan, sa totoo lang, ito pong mainstream media o traditional media sapagkat nagre-report sila bias. Yun po yung nagkakaibahan dyan. Pero kaming mga vloggers, hindi po kami nagre-report ng bias. Bakit po? Sapagkat kung ano yung na actual na aming na cover, nakita sa aming kamera, iyon po yung aming inire-report. Wala po kami sikretong agenda na tinatago at wala po kaming tinatanggap na bayad para mag-cover ng isang pagkakataon. Yun po. Ay, ito, pakinggan natin. Pakinggan natin ito. That determines what to believe and what to listen to or what to watch. Unlike in traditional media where you have a set of editors that vet the report or the news reports or whatever information their writers or reporters are giving them. Binigyang diin-dinikan ang malaking pagkakaiba ng impormasyon na kuha sa traditional media at sa mga blog. Media is ruled by a set of ethical standards. They are also required, I mean, like I was saying, there are three sets of eyes looking at a particular story. So at least, an editor can check and double check the information that the reporter is giving them, right? And at the same time, there's a reputation to uphold. The credibility of a broadcast network or radio station will depend now on the reliability of information. Nang matanong si Rodriguez kung matitiyak ba ang kaparehong pagtimbang at pagsasana ng impormasyon sa mga blog, hindi tayo maninita. Unless all practice is straight, then yung personal regulation na lang. nagbabalita mula sa Frontline. Jenny Tongol, News. So yun po yung sinasabi na ito pong susunod na administrasyon ay pwede na po magbibigyan na po ang pagkakataon itong mga vloggers na mag-cover. So yun po, ang pinag-usapan kanina tungkol po daw yung pagkakaiba doon sa reporting ng vloggers at yung traditional media. So sinabi ko na po na kaming mga vloggers ay nagdepende doon sa actual footage na aming kino-cover. Yan po yung aming inire-report. Wala po kaming itinatagong issue, kundi maliban sa actual footage na aming ipinapakita at sinasabi. Yun po yung kaibahan noon. At hindi po kami bias. Kasi kung ano yung nakikita sa kamera, yun yung sinasabi namin. Hindi katulad sa traditional media na bagamat totoo yung nakita sa kamera, pero mayroon po silang kinikilingan at pinuprotektahan. Yan po mga kababayan. Sino ngayon? Yung mga sinasabing nagbibigay ng misinformation, disinformation. Di ba? Kami, nakabatay kami sa actual footage ng pangyayari na aming kinocover. At hindi kami bias. Inuulit ko po. So yan po yung dahilan na ang pagkakaiba ng mainstream media at saka itong mga vloggers. At huwag po kaming bantaan na hindi magkukuber yung mga mainstream media sa administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Hindi po kawalan sa amin yun. Ay kung nagawa ni Marcos sa kampanya na walang nakasamang mainstream media at nanalo ng
tsunami. Ha? Nanalo siya ng tsunami, hindi na po landslide, tsunami na po ang tawag noon. At bakit hindi namin magagawa ngayon na nakaupo na siya? Yan po yun mga kababayan. Ang problema, di pa nakaupo, pati yung mga vloggers, binabansagan na ng mga trolls ni Marcos, at si Marcos ay binabanata na habang di pa nakaupo. Yun po yung masama dyan. Kaya yung mga grupo dyan, ni Lini Robredo na hindi pa nag-concede, hindi na po kailangan namin na mag-concede ka pa. Sapagkat malinaw na po. Kasi ang pag-concede, hindi po yan sa pilitan. Nasa puso po yan kung talagang tunay mong mahal mo ang bayan mo. Yan po yun. Hindi issue yung hindi ka mag-concede. Bahala ka sa buhay mo. Pero ito ang totoo. Kung talagang mahal mo yung bayan, dapat mo gawin ang nararapat para sa bayan. Yan po yung nangyayari dyan ngayon. Kaya huwag ninyong pangunahan itong mga isyu na itatapon ninyo sa amin na hindi naman totoo. Ang totoo dyan, malinis ang pudhi namin, nagpo-cover kami, voluntary, wala kaming, di kami binabayaran ni Marcos at hindi kami kilala ni Marcos. Voluntary ito. Kami na maglilingkod para mapangalagaan lamang yung ating bagong gobyerno. Yan po yung masasabi ko. Pansamantala mga kabayan, hanggang dyan lang muna tayo at hanggang sa susunod po natin na video at naway pagpalain kayo. God bless all.